2.4 million pesos. Ganyan raw kalaki ang kota ng kada isang nagtatrabaho sa sinalakay na scam hub na nagkukunwaring pogo sa Bamban, Tarlac. Ayon sa isa sa mga nasa gitna dayuhan doon. Paimbisigahan naman ng isang senador ang kaugnayan umano ng mayor ng Bamban sa establishmento. Saksi si Mark Salazar. Ang raid na ito sa Zun Yuan Tech Complex sa Bamban, Tarlac ang pinakamalaki raw na tisod ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga nagpapanggap na pogo pero pugad pala ng global scamming operations. Big is an understatement. Napakalawak ng problema. May isang Malaysian dito nagsabi na isang araw ang na-scam nila, isang tao lang, 8 million pesos a day. So if you're talking of 282 scammers, you could multiply. Your math is as good as mine. Pero mas ikinagimbal ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga ebidensyang ibinigay sa kanya mula sa raid ng Zun Yuan Tech. Sangkot daw ba si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng Zun Yuan sa kanyang bayan? Nakapangalan daw kasi kay Alice Guo ang license to operate ng complex noong 2020 nung private citizen pa siya. May sasakyan ding nakuha sa loob ng Zun Yuan na nakapangalan umano kay Guo. Pati electric bill na nakapangalan kay Guo ay na-recover din sa loob ng Zun Yuan. Nagpadala na kami ng mensahe sa cellphone at sa pamamagitan ng email kay Mayor Guo para makuha ang kanyang panig pero hindi pa siya sumasagot. Magpapatawag ng investigasyon si Senador Gatchalian na tutuon sa papel ng mga LGU sa pagsawata sa mga iligal na operasyon ng mga nagpapanggap na pogo. Ang 282 na individual na na-rescue mula sa Zun Yuan Tech ay kinukupkop ngayon sa loob ng isa pang naipasarang pogo hub sa Pasay. Dito sila nag-iintay ng deportation. Isa sa kanila ang Vietnamese na ito na nirecruit daw ng Zun Yuan sa Tarlac para maging chef pero ginawang scammer kaya tumakas siya. Kapag hindi raw nakakwota sa dami ng dapat i-scam, torture ang parusa. They beat me. They use hand and electric shock, high voltage. Ang Malaysia namang ito ang nagkwento kung gaano kahirap ang quota nila. 300,000 yuan o 2.4 million pesos kada araw sa bawat scammer. I don't know where the way can escape out. Yeah. And then I just wait and then I just contact my embassies, my Malaysian embassies, and then he's just calling me to wait. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.